So ngayon sa part 2, pipinturahan ko na tong steering column kasi kinakalawang. Yan. Tsaka para terno din siya guys dito sa dashbar. Kasi pininturahan ko na rin yan eh. Yan, silver. Yan. Kaya kinalas ko yung steering column. Alam ko normal yung kinakalawang yun. Pero kasi pininturahan ko na yung dashbar. Kaya maiiwan yun pag hindi ko pininturahan. And guys, so silver na rin. Pati pala yung sa brake pedal, yung bracket. Pati sa clutch. Naka-silver din yan. So lihayin na natin to. Gagamitin ko lang naman Bossny primer tsaka silver. Itong key cylinder hindi ko makakalas kasi naka-security bolt. Tapos tapean na lang yan. Tsaka yung mga iba pa, yung pang-adjust. Tapos ito yung gagamitin natin. So ang nakabit ko na guys yung clock spring. Tapos itong cover sa taas, pati yung mga stock. So ang next naman, itong harness sa steering control. Naka-ano kasi ito Fortuner Gen 1 na steering wheel. Ay, Gen 2. Tapos, ito yung itsura ng harness nun. Para gumana sa head unit. Yan. So, yung para sa manibela guys, yung gagamitin ko, pang Hilux. Malalaman nyo naman pag pang Hilux, pag walang wood. Ito yung sa Fortuner namin. Pinalitan ko rin kasi yan. So, ito guys, yung para sa Fortuner, all may wood yung ibabaw. Yung gagawin ko, kukunin ko yung controls nito para ikabit muna sa akin. Pati yung airbag. Yung airbag walang igniter to kasi ginamit ko ulit sa Fortuner. Eh okay lang kasi E-variant to, walang airbag. So ito guys yung pinalit ko sa Fortuner. Pang LC300. Yan. Kaya may mga extra parts ako. Extra na manibela. Yung stock ng Fortuner 12 pin. Tapos yung pang Innova 10 lang. Ito 10 pin lang. Kailangan nyo i-convert tong socket or hanap kayo ng adapter. Meron pala ako nung 10 pin na connector. Tapos ito yung 12. So ito yung tama para sa clock spring ng pang Innova. Pasok. So ito na, napalitan ko na. Tapos yung sa airbag. So dito yung sa horn.
Yan. Tapos ito. Gagana na yan. Importante lang ito eh. Basta pag 12 pin guys, hindi yan pasok sa first gen na Fortuner. Tsaka N70 na Hilux. Okay na to guys, yung manibela nakabit na. Kulang na lang yung cover sa ilalim. Kasi may kailangan pa ako itap. Hindi ko pa malalaman kasi walang battery. Tapos yung DSP ko guys, dyan na rin tabi ng ECU. Ito. Dati kasi nandito eh. Para malinis na rin tignan. So ito yung wiring. Lahat yan malinis. Para sa head unit, kukunin ko yung sa Hilux kasi kakabitan ko yun ng bago. Tapos yung luma, dito ko ilalagay. Naka-ready naman na yung mga socket. Ito yung sa DSP. Naka-wiring na rin yan. Tapos yung sa controls. Ito na yung last na gagawin ko guys, yung seatbelt. Ang ginawa ko na dito, na-block ko na yung strap. Kaso yung buckle, gray pa rin. Ngayon, i-all black ko na yung interior. Kailangan ko na i-match to, black. Madali lang naman to. Ang mahirap lang yung pagtahi. Kailangan nata sa sa patusan. Kailangan nyo lang zip tie tsaka pangtastas. Ito lang kailangan nyo gawin guys. Sagad nyo. Ayaw. Pagdating sa dulo, makikita nyo yung lock na nakatahi. Hatakin nyo lang to. Yan. So, pag tinanggal nyo yung nakaipit sa kanya, matatanggal nyo na yung strap tsaka yung mga buckle. So yun guys, tanggalin ko lang to. Kailangan nyo rin ng zip tie para hindi bumalik tong yung retract. Yan o. Pag naka-zip tie, hindi na siya iikot ulit. Kaya pwede mo natanggalin to. Ito lang o. Ito yung pumipigil sa strap. Tapos ito na guys. Basta tandaan nyo lang kung paano yung pasok. Maganda picturean nyo ng nakalatag para pag binalik nyo, hindi baliktad. Nilatag ko na lang para hindi mag-iba. Yan, dapat pagbalik ko ganyan ulit. Okay na guys yung seatbelt, napatay ko na. Tapos yung buckle, napinturahan ko na rin. Kaya pwede ko na ikabit to. Ito na siya guys. Okay guys, so yun lang. Okay na itong seatbelts. Ganda siya guys, mura lang yan. Bali yung mga strap 400 apat na. Tapos yung patay inabot din ng 400. 800 lang magagawa niyo na yan.